binidyo ko po yon sa YouTube. Yung nakita nyo nga, brought to you by Maria TV. Yung television program po ng Roman Catholic Church. Yung tinatawag nilang sabi nga nila ay yan ang pananampalataya ng ating mga kababayan sa kanilang buhay. Ano? Sila ay mga tawag dito, deboto, o yan, devotee, mananampalataya. Devote themselves to one another. So, nakita po natin sa mga palabas sa television, yung parada, posisyon, traslasyon ng rebultong itim dahil sa puno ng kahoy na patay. Ginawa sa Acapulco, dinala sa Pilipinas. Ang ginawa naman ng simbahang Katoliko, ayon sa napapanood sa television, sa kwento, baka daw masira, kaya ginawa nila, umupa sila ng iskultor at gumawa sila ng isa pa, replika kung tawagin. At yung ulo ng mga replika na yan, yung gawa sa Pilipinas at gawa sa Acapulco is Mexico, parting Europa. Ang Europa talagang religious yan, Catholic talaga yan. Ayon, halimbawa, ito yung ulo ng Acapulco, ito yung ulo ng Pilipinas, yung made in Philippines, made in Acapulco. Pagkatapos silang putulin yung dalawang ulo, yan, pinagpalit nila. Yung ulo ng galing Acapulco, dinala doon sa katawan na ginawa naman sa Pilipinas. At yung ulo na ginawa sa Pilipinas, inilagay nila doon sa katawan gawa sa Acapulco. Yan. At yung nakikita po natin kung pupunta kayo sa Nazareno doon sa Quiapo, kapag yung isa habang nililibot, yung ulo niya galing sa Acapulco. Yung katawan, made in Philippines. Yun namang nasa loob ng simbahan ng Quiapo, yung katawan, made in Acapulco, yung ulo, made in the Philippines. Ganyan po, nililibot nila yung isa. Nung araw, meron akong kakilala. Kung tawagin nila yung bulag, kasi medyo mahinang isang mata. Ang tanong ko, bakit magkakamukha sila? Ang sagot niya, kambal yan. Napakaganda yung kanya sagot. Kambal daw. Sige, gamitin natin yung kambal. So, dalawa ngayon yung nasa Quiapo. Dahil tapos na po yung procession, traslasyon. Nandun na po sa simbahan ng Quiapo yung isa, namasyal. At ngayon, gumaray na. Ayun. Ang tawag dyan, kambal na Nazareno. Eh, pag maglilibot ka sa Manila, makakakita ka ng iba't ibang rebulto ng mga Nazareno. Yung iba, blue eyes. Nazareno, blue eyes. Kung iba-iba ang kanilang taguri, nasa kanila po yun, Yun po yung kanilang pananampalataya.
Yun ang kanilang pananampalataya. Sa Biblia po, tingnan natin yung mga mananampalataya. Sa Biblia, gagamit tayo ng Biblia siyempre. Tingnan natin yung mga mananampalataya na binabanggit sa Biblia. Ito, meron akong hawak na maliit na Biblia. NIV, New International Version. Yan. Ano po? Holy Bible, New International Bible. NIV. O version. Tingnan natin sa chapter 2 ng Gawa, The Act of Apostle. Yung gawa ng mga apostol. Dito po sa verse 42. Ang nakalagay, Acts chapter 2 verse 42. They devoted themselves to the apostle teaching and to the fellowship, to the luma na kasi nagdidikit-dikit breaking of bread and to prayer. Yan. Kung tatagalogin po natin ito, naging deboto sila sa turo ng mga apostol. Yan ang nakasulat sa wikang English na tinagalog lang natin nitong Bibliang New International Version. Ngayon, meron naman akong Biblia rito. Amen. Tingnan naman natin kung ano naman yung nakalagay. Ito. Gawa, chapter 2, verse 42, sa wikang Tagalog. Inilahan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Yan. So, maliwanag yung Tagalog, maliwanag yung English. Alos magkatulad sila. Na itong mga taong sumampalataya sa panahon ng Pentecostes, panahon ng Pentecostes yan, 3,000 tao silang sumampalataya at nagpabautismo sila nung araw na yaon. Naging deboto po sila. Saan? Hindi sa ribulto. Kanino sila naging deboto? Sa turo ng mga apostol. Yan po ang biblikal. Wala tayong paninira. Kung yan ay pananampalataya nila, hindi natin pinakikialaman yan. Ang atin lang, yung nakasulat sa Biblia. Yung mga 3,000 naniwala. Ito,
Sa Tagalog na lang. Para mas madali natin siyang maintindihan kasi Tagalog naman tayo. Ito po. Chapter 2. Ito'y panahon ng Pentecostes. Ano? Ito. Sa chapter 5, may mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Oh. Noon pa pala, meron ng mga deboto na tinatawag na mga Hudyo. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Yan. Nagpunta sila sa Jerusalem upang magdiwang ng araw ng Pentecostes. Masagana ang buhay nila noon. Selebrasyon. At nagkataon naman, nangaral sila Pedro, ang grupo niya. At meron naniwala sa pangangaral ng mga apostol ni Jesus na may 3,000 tao ang sumampalataya at inilahan ang kanilang buhay sa turo ng mga apostol. Ganon po nangyari. Ito. Tingnan natin. Dito sa Gawa 2:36, kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. 37, nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano dapat naming gawin? 38, sumagot si Pedro, pagsisiyan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus upang kayo patawarin at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. 39, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoon Diyos. 40, marami ang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanya sinabi at nanawagan siya sa kanila, iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. 44 ay 41. Kaya't ang naniwala sa pinangangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ng mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na yaon. 44. Inilahan nila ang kanilang mga sarili. Yung mga yung 3,000. Inilahan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at mananalangin. Ayon. Ano po? Yung 3,000 tao, nilahan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Turo. Doon sila naging deboto. Hindi dahil sa ribulto. Binasa ko po sa wikang Ingles, binasa ko rin sa wikang Tagalog. Ito'y panahon ng Pentecostes nang namangaral ang grupo ni Apostol Pedro. At meron pong naniwala. Ilan sila? 3,000 tao ang idinagdag sa kanilang bilang. Naging Kristiyano po sila. Nagpabautismo sila. Ibig sabihin, marami ng tao noon. Kasi 3,000 na po yung na-convert nila. At yung iba doon, mga deboto na mga Hudyo.
Kaya hindi na bago yung salitang deboto. Noon pa, meron ng mga deboto. Panahon ng Pentecostes ng Panginoong Yesus. Yun, umakyat siya sa langit. Sa chapter 1. Yung chapter 2, panahon na ng Pentecostes. Ayan. O. Gawa 2:1. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Yan. Dumating ang selebrasyon ng Pentecostes. 58. Masagana po yung kanilang ani noon. Para silang nagdiwang, nag-celebrate. Yan. Ngayon, ang ating mapapasin ngayon, yung pananampalataya po, walang problema yan kung nakalagay sa Biblia. Kasi kung wala sa Biblia, anong klaseng pananampalataya yan? E di idwang pananampalataya. O fake. Peking pananampalataya. Alam nyo, maraming pananampalataya ang tao. Iba-iba. Kailangan yung nasa Biblia. Kasi ang Biblia po, ang nagtuturo sa atin, pagturuan. Ang Biblia ay gamit para turuan. Basahin po natin ang sulat niya Apostol Pablo, 2 Timoteo 3:10. Tuloy-tuloy na basa. Ang title, uling abilin. Ngunit sinunod mo ang aking itinuro sa iyo. Ang kausap niya po si Timoteo. Ngunit sinunod mo ang aking itinuturo sa iyo. Kita niyo po. Sino si Pablo, apostol? Anong sinunod ni Timoteo? Yung natutunan niya kay Pablo. Yan po ang pananampalatayang tama. Yun nakasulat sa Biblia. Tuloy. Ngunit sinunod mo ang aking itinuturo sa iyo, ang aking ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, matyagang pag-ibig at katapatan. Kita niyo po, tinularan ni Timoteo si Pablo. Ngayon, tingnan natin dito sa isa sulat. Sabi naman ni Pablo, eto naman, unang Korinto 11:1. Ito sabi ni Pablo, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Kaya tama yung pananampalataya ni Timoteo. Tinularan niya si Pablo. Ito naman si Pablo, tinularan niya si Jesucristo. Anong lakad ni Jesus? Ipangaral ang katotohanan. Anong lakad ni Pablo? Ipangaral ang katotohanan. Tuloy natin niya sa Timoteo. Makikita niyo po doon, ano? Makikita ninyo doon. Meron nakalagay doon. Ito. Ano ba yung ano? Nabasa kanina. Pagdating po sa verse 10, 2 Timoteo chapter 14. Ngunit ikaw, ang tinutukoy niya kay Timoteo, magtuloy ka sa aral na natutunan mo at matibay pinaninilahan sapagkat kilala mo ang nagturo nito ayo. Sino nagturo kay Timoteo? Di si Pablo. Sino nagturo kay Pablo? Walang iba kundi Jesus.
tignan natin ang paliwanag ni Pablo dito sa Galacia 1:11. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ng magandang balita o salita ng Diyos, ipinangangaral ko hindi katanang taho. 12. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi rin itinuro sa akin na sino man tao, si Jesucristo mismo ang naghahayag nito sa akin. Kaya sabi niya kay Timoteo, ulitin natin yung 14 ha. Ngunit ikaw, Timoteo, magpatuloy ka sa mga haral na natutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan sapagkat kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Kilala si Pablo. Convert niya po kasi si Timoteo para maging Kristiyano. Etong mga ngayon, hindi naman Kristiyano yan. Bakit? Ang Kristiyano, yung aral ni Kristo, kaya nga Kristiyano. Yan dapat ang dala-dala mong aral. Aral ba ni Jesus ang ganyan? Igawa nyo ako na rebulto, kulay itim. Igawa nyo ako rebulto, kulay puti. At i-prosesyon nyo ako. Wala naman pong turong ganyan si Jesus nang nangaral po sa ibabaw ng mundo. Kahit anong gawin yung alungkat sa kasaysayan, kung magaling kayo sa ganyan, wala kayong makikitang iniaral ni Jesus na igawa nyo ako rebulto, ano man ang itsura, at iprosesyon nyo ako sa iba't ibang lugar. Wala, kaibigan. Yung aral, yun ang, kaya gumagamit tayo ng Biblia. Anong purpose? Ito. Tuloy natin. Sa 15, 2 Timothy 3:15 naman, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan. Ito, Biblia. Na may kapangyarihan magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Pananampalataya kay Kristo Jesus. Hindi ganyan na pananampalataya. Kaya sumasampalataya ka kay Jesus kasi nakinig ka ng aral ni Kristo. Walang aral si Kristo tungkol sa translasyon, prosesyon, rebulto, malaki, malahit, maitim, maputi, wala. 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiya ng Diyos at mapapakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para matuwid na pamumuhay. 17. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at tanda sa lahat ng mabubuting gawain. Yan Biblia pala, itutuwid ka, tuturuan ka sa katotohanan. Nasa mali ka, tuturuan ka sa katotohanan. Ako dati rin akong ganyan din ako noon. Kung ano yung nakikita ninyo ngayon, ganyan din ako. Walang taong hindi ganyan kasi nung araw wala pang Biblia. Kaya yung ating mga ninuno, yan, salin-salin yung kanilang ugali. Dan namamana naman ng kanilang mga angkan. Nang lumitaw na po ang Biblia, itong masakit sa kasaysayan, pag may Biblia ka, susunugin kang buhay. Susunugin kang buhay. Bakit? Ayaw nilang malaman mo ang katotohanan. Ang gusto nila, yung gusto nilang tinuturo nila, yun ang gusto nilang ipasunod sa inyo. Hindi na Biblia.
Ah. Ang Biblia matagal na pong tapos. At saka lang nagkaroon ng nung atang ano yan, 1600 nang dumating dito yung rebulto. Na kesyo, nasunog yung barko, kaya naging itim. Ang sabi naman ng iba, yung kahoy na ginagamit o ginamit doon sa kapol ay kahoy na habang tumatagal, imiitim. Hindi ko malaman, alisa totohan dalawang kwentong ganyan. Alam niyo po, sabi nga nila, respeto lang tayo. Oo, dire-respeto namin kayo. Pero kami, nag-ahayag kami ng katotohanan. Eh sabi ni Jesus, ipangaral ang katotohanan eh. O sino susundin namin? O, tingnan nyo si Pedro, gaano katapang si Pedro. Sa panahon nila, panahon ng Pentecostes, pinagbabawala silang mangaral. O, ano? Alam nyo sino nagbabawal? Ito, babasahin ko. Sa gawa, kaya nga yung gawa, Acts of Apostles, gawa ng mga apostol. Doon nakasulat yung gawa ng mga apostol. Sa librong gawa. Sa chapter 5, verse 29. O sa 27 na, hindi. Sa 27 ang basa natin. Iniharap sa kapulungan ng mga apostol at ang mga ito'y tinanong ng pinakapunong pare. Ano yung pinakapunong pare? Santo Papa. Ang katumbas, pinaka. Okay. 28. Hindi ba maigpit namin kayo pinagbawalang mangaral sa pangalan ng Yesus na yan? Sinabi niya, ngunit tignan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo at nais pa ninyo kami papanagutin sa pagkamatay ng taong yan, si Jesus. 29. Ito na po, katapang si Pedro. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, yung mga kasama nila, no? Sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Sa Diyos kami susunod, hindi sa inyong mga tao. Sinabi ni Pedro at ang kasama niyang apostol doon sa pinakapunong pare sa panahon nila. Kapag isa ka ng mananampalataya, ang kinikilala mo, yung aral. Aral. Hindi po yan ganyan. Hindi aral yan. Walang aral na ganyan nakasulat sa Biblia sa panahon ng mga apostol ni Jesus. Eh bakit wala silang aral na ganyan? Eh hindi rin nangaral si Jesus ng prosesyon eh. Pag nangaral ang mga apostol tungkol sa prosesyon, sigurado galing kay Jesus yun. Pero wala pong prosesyon. Ang tinuturo nila, walang kundi sa palataya sa hatingin. Kaya ng panahon ng Pentecostes, 3,000 ang sumampalataya ay panahon na yahon. Amen. Salamat po, Panginoon Diyos, sa liwanag ng turo at aral mo. Nawa, buksan mo po ang puso at isip ng mga taong ito. Hindi naman po sa pambabatikos, kundi paglalahad lamang ng katotohanan. Sapagkat ikaw lang ang pwedeng magbago sa kanila ayon sa kasulatan. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Minsan pa ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Kaibigan, like, share na share. Kayong mga nasiyaran, mag-share din po kayo. Malay ninyo, pag na-share ninyo sa iba ito, naging parahan ito upang magbago sila ng pananampalataya. Maraming salamat po. God bless us all po. Bye!